Matagal nang umiiral ang diskriminasyon sa Black American sa pagitan ng White American. Nagmula pa ito noong panahon ng pang-aalipin sa kabila ng pag-abolish sa slavery at voluntaryong pang-aalipin sa pamamagitan ng 13th Amendment sa tulong ng dating Pangulo ng Amerika na si Abraham Lincoln. Ano nga ba ang istorya sa pagpapatupad ng 13th Amendment o ang pagbuwag sa pang-aalipin? Ano ang naging partisipasyon ng dating Pangulo ng Amerika na si Abraham Lincoln? At yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Sa loob ng 4 na taong digmaang sibil sa Amerika, ipinaglaban doon hindi lang ang preserbasyon at katatagan ng Union sa harap ng mga separatistang Confederate State, kundi maging ang karapatan ng mga Black American na makapamuhay ng normal kasama ang mga puting Amerikano. Kasama na rito ang tuluyang pagbuwag sa matagal nang umiiral na sistema ng pang-aalipin sa mga Black American. At noong January 31, 1865, sa botong 119 na pabor laban sa 56 na kontra, tuluyan nang nakalusot at naipasa sa Kongreso ang makasaysayang 13th Amendment, hudyat ng tuluyang pagwawakas ng daang-daang taong makaluma at mapang-aping sistema ng pang-aalipin sa Estados Unidos. Pero hindi na nasaksiyan ni Pangulong Abraham Lincoln ang tuluyan o ratification sa 13th Amendment bilang bahagi ng Constitution ng Amerika dahil napas lang na siya noong April 1865 habang patuloy na nakatenga pa ang nasabing pag-amyenda sa Constitution hanggang noong December 6, 1865. Sa ilalim ng 13th Amendment, tuluyang binuwag nito ang hindi voluntaryong pang-aalipin pero binigyan naman nito ang Kongreso ng mandato na ipatupad ito sa pamamagitan ng pagpasa ng isa pang batas kaugnay nito. Mula noong Gettysburg Address hanggang sa Emancipation Proclamation, ikinakampanya ni Pangulong Abraham Lincoln ng Amerika ang tuluyang pagbuwag sa sistema ng pang-aalipin dahil taliwas ito sa prinsipyo ng kalayaan para sa lahat ng tao. April 1864 nang ipinanukala sa Kongreso ang batas na nagbubuwag sa pang-aalipin na magkakabisa sa pamamagitan ng boto ng 2/3 sa kabuuang miyembro ng Kongreso. Naging malabo ang pagpasa ng 13th Amendment sa ikalawang termino ni Pangulong Abraham Lincoln. Pero ang mga naging sunod-sunod na tagumpay ng hukbong Union ang naging instrumento para makahikayat ng maraming suporta para ipasa ang nasabing bill mula sa Kongreso. Isang taon matapos ang digmaang sibil, ipinasa naman ng Kongreso ang Civil Rights Bill na nagpapawalang bisa sa mga batas na nagpapababa ng dignidad ng mga Black American, habang inutusan naman ng Kongreso ang mga dating Confederate State na sumali sa ratifikasyon ng 13th Amendment para magkaroon sila ulit ng kinatawan sa Kongreso. Sa kabila ng tagumpay na ito, nananatili pa rin ang mahabang kasaysayan ng diskriminasyon sa pagitan ng mga Black at White American na nagbibigay daan sa pag-usbong ng mga civil rights movement sa Amerika.